Yan po, ito po siya. Oh. Kahit banat-banatin mo siya. Oh, yun oh. Yung itsura ng isaw. Kahit banat-banatin mo siya, pwede lang paglakasan, pwersahan mo talaga. Para pag pinuto mong ganyan, napuputol siya syempre. Yan po yung itsura niya. Yan na po. Yung ating isaw na sariling laga natin. Tapos hindi siya na madaling maputol. Yan po, ang ganda po niya. Hi guys, mga kaibigan, good morning, magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. For today's video ay i-share ko ulit sa inyo yung aming ginagawang isaw ng manok, kung paano po siya ilalaga na hindi po siya lalambot or hindi siya malulusaw. Ngayon po, ang nabili po kasi ni Mr. ko ngayon ay kadalasan po, share ko lang po, kadalasan po ang binibili po namin na isaw is yung lagana sa palengke. Kung saan po kami namimili, sa Balintawak Market po kami namimili, ang binibili po namin is yung nalaga na kasi para less po yung trabaho. Kasi po, sa dami po ng isaw na ginagawa namin, 9 to 10 kilos po yung aming nauubos na isaw sa loob po ng isang araw. Kaya po, kung pwede lang talaga is lagana para yun nga po makales tayo sa oras at mabilis yung trabaho. May time po kasi na nakakabili si Mr. na walang nakalaga na isaw. Ngayon po na walang mabibili sa Balintawak Market na nakalaga na isaw, kaya po walang choice si Mr. Ang nabibili po niya, ito po nakikita niyo dito, ang nabibili po niya is yung ilalaga pa lang. Kaya i-share ko sa inyo kung paano ko po ginagawa yung isaw or nilalaga yung isaw na hindi po siya malulusaw at hindi po lalambot. May video na po ako at uulitin ko po ulit sa inyo ngayon kasi nga po si Mr. nga po ngayon ay nakabili po ng isaw na hindi pa nakalaga. Mga kaibigan, eto na po yung nabili ni Mr. na isaw na hindi pa nakalaga. At ayun, dito ko po siya nilagay sa sink or sa lababo namin. Ito pong lababo namin, kung baka po sabihin ng iba madumi. Ito pong lababo po talaga namin ito po ay nakalaan lang talaga sa aming paghuhugas. Hindi po kami dito nagtututbrush, hindi kami dito na kung anong ginagawa. Ito po ay dito lang talaga namin nililinis lahat yung aming mga pagkain, mga plato, at ayun, dito yung mga karne. Kaya po, nilalapag ko na lang diretso dito para mapabilis po tayo. At everyday po, sinusunrox ko po ito. Nililinis ko po talaga, sinasanitize ko po itong lababo namin. Kaya po, malinis po ito. Direkta na po natin dito kasi ito po ay 9 kilos. 9 kilos po itong isaw na to guys. Ayan siya, binili ni Mr. Malinis na daw po ito. Pagbili doon sa palengke, malinis na siya, nililinis na siya. Pero uulitin pa rin po natin siya sa paghugas ng maigi or maayos. Ang gagawin ko po dito ay lalamasin po natin siya sa asin. Ang purpose po, may magtatanong po kung bakit po, anong gamit ng asin, bakit may asin. Number 1 po, ang asin po ay nakakatanggal po ng lansa. Yun po yung purpose. Kung yung dahilan, bakit ako gumagamit ng asin. Sa lahat po ng nililinis kong mga karne, nilalagyan ko po talaga ng asin. Maraming asin guys. Tapos, nilalagyan ko rin po ng baking soda. Ito po, baking soda. Ihalo natin yung baking soda dyan habang nililinis natin yan. Malinis na po ito. Ulitin ko po, malinis na po ito. Nabili ni Mr. ko sa palengke. At uulitin pa rin natin siya sa paglilinis. Suka guys. Ito po ay naglilinis pa lang po ako nito guys ha. Suka. Ayan o. Yung baking soda, pag nilalagay, hinahalo natin sa suka. Yan siya oh, para siyang bulkan. Ayan, linis ay lamasin po natin maigi. Yung iba po nagko-comment na baliktarin. Malinis na po yan. Kung gusto nyo po, pwede nyo pong baliktarin. Pero po, may nagko-comment din bakit daw po yung isaw nila
hagud-hagurin pa rin natin. Bakit daw po yung isaw nila is payat or wala na, latoy na? Kasi nga po tinanggal niyo yung laman sa loob. Ang laman po sa loob na puti, yun po yung masarap. Ulitin ko po, sa mga masiselan po dyan, skip nyo na lang po yung video na to kung ayaw nyo pong panoorin. Yun, hagurin pa rin natin sila. Hagurin ko pa rin kasi hindi siya talaga as in perfect na malinis. Ulitin pa rin siya natin paglinis kasi alam naman po natin yung mga ganito, itapon na natin. Tapon ko na. Tatapon na natin yan, guys. Hindi pa rin siya talaga siya sinasabi sa palengke malinis, pero meron pa rin siyang ano, meron pa rin siyang dumi. Ayun, tatanggalin ko. Ihiwalay natin yan. Ito po sa isaw, guys. Ayan, ulitin ko po, ilang beses ko na to binidyo or sinishare sa inyo. Pagkaganyan po na puti po yung lumalabas sa isaw. Yun po yung masarap sa isaw. Hindi po yan siya madumi. Para lang po pagka yung malinis ay yung pag ganito po, ganyan po. Hindi po yan. Yan po yung nagpapasarap sa isaw. Kaya po, ulitin ko po, hindi ko po yan tinatanggal. Kasi once na binaliktad na po natin yung isaw, yung baliktarin talaga as in yung tatanggalin lahat, yung lalamasin. Pagkatapos, pag nilaga po natin yan, wala. Latoy po yung isaw natin. Wala na siyang, hindi na siya masarap. Wala na siyang kalasa-lasa. At yun nga, yung may nag-comment doon sa video ko, nung may video na po kasi ako nito, doon sa mga dati palang mga datihan po dito sa aking channel, alam, may mga video na po ako nito. Bali, yun nga, may nag-comment na yung isaw daw po nila is, bakit ganun daw? Sobrang wala na daw, anong tawag yan? Wala nang layot na or yung wala nang kalaman-laman, sobrang payat. Yun yung yun nga po kasi binaliktad nyo tapos yun kaya ganun ang nangyayari. Yan pagka ganyan, ilinisin pa naman natin yan. Hagurin pa rin natin siya kasi hindi talaga siya as in yung sinasabi sa palengke malinis na. Yan, may suka po yan at saka ito tanggalin natin to. Madumi yan tanggalin natin to. May suka po to at saka baking soda, asin, diba? Nakita nyo naman. Yun po yung papanlinis natin. At yun, madumi, maano pa to. Linisin lang natin. Yun ito ihiwalay natin to. Yung mga ganyan, natural po tanggalin natin yan. Madumi po yan. Ayan, madumi yan. Yung kinakain nila. Kaya tatanggalin natin. Ayun, hugasan natin ito ng maraming beses. Mga 5 beses siguro. Patuluin ko sa isang strainer. Tapos, saka natin ilalaga. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ilalaga. Isa-isahin pa rin natin siya paghagod kahit paano. Ulitin ko po sa mga masaselan po dyan, i-skip nyo na lang po yung video na to. Yung mga ganito, madumi ito. Ito yung malapit na sa niya, kaya tinatanggal ko yan. Hindi ko na sinasama. I-skip nyo na lang po yung video na to kung ayaw nyo pong, kasi isipin nyo po kung babalik rin natin to isa-isa, itong 9 kilos. Kailan pa tayo matatapos? Baka abutin tayo ng Pasko ulit. Saka natin ito matapos, balik rin natin isa-isa. At saka nga po, ulitin ko, ang nga po, pagka inisa-isa natin to, pagka binaliktad natin, sobrang payat na siya, layot na, wala na kalasa-lasa. Kasi nga po, yung puti doon sa isaw na lumalabas, yun po yung masarap sa isaw. Kaya po, huwag po natin tanggalin yun. Yun lang pong dumi talaga, yun lang yung inaalis natin, yung kulay yellow, or kung anong, yung madumi na ano sa isaw, yun yung tatanggalin natin yan, Yan yung tatanggalin natin. Pero yung kulay white, malinis po yun. Ayun, pangalawang beses ko nang hugas ito. Ulitin na naman natin siya sa paghugas. Gumamit na ako ng planggana, guys. Tapos, yan. At,
Ang gusto nyo, itapat nyo yung tubig sa gilid po dito sa isaw mismo. Ayan, yung iba, hindi pa daw sapat. Nasa sa inyo po. Kung gusto nyo, baliktarin nyo. Ayan, sobrang malinis naman na po yan. Kung gusto nyo po, ibaliktarin nyo. Nasa sa inyo po. At ito po sa akin, yun po yung paraan ko. Yan, nalilinis naman na po yan yung isaw na yan. Kung ayaw nyo, kung sobrang selan nyo po, wag na po kayong kumain ng isaw. Pagka ganyan po, na talagang ano kayo. Ang kaibigan, ito po ay bali pang-anim na hugas ko na ng isaw. Ito na siya. At ito na po yung isaw na nahugasan ko. 6 na beses yung nahugas, guys. Tapos, yan, iganyan lang natin para makatulo talaga siya. Patuluin muna natin bago ko yan ilaga. Ayan po, sa isang kaserola, sa isang kawali or kaldero, dito, naglalagay po ako ng tubig. Tansyahin na lang po natin yung tubig natin. Ganyan po kadami yung nilagay kong tubig. Tapos ngayon po, ito po ay ating pakuluin. Ayan, i-off natin yung apoy. Tapos, ayan po, papakuluin na natin. Tapos maglalagay po ako ng asin. Ayan po, asin. Mga 2 kutsarang asin. Tapos, pakuluin na natin yan. Yan po, tubig at asin lang po yung nilagay ko. Sa iba po, sabi po nila maglalagay ng suka. Pero dito po sa akin, asin at tubig lang po pag naglalaga tayo ng isaw. Kasi po, yung suka po, isa po yung sangkap na nagpapalambot po ng ating karne, ng mga niluluto natin. Kaya po kung lalagyan po natin ng suka yung ating isaw, mas lalo po siyang malulusaw at lalambot. Kaya walang suka yan, guys. Asin at saka tubig lang po yan. Pakuluin natin yan bago natin ilagay yung ating isaw ng manok. Mga kaibigan, ito po, kulo na yung ating pinakulong tubig na may asin. Ngayon po ay ilalagay ko na po yung ating nahugasan na isaw ng manok. Tapos dito po pala sa kabila, naghahanda po ako ng tubig na malamig. Maglalagay po tayo dito ng yellow. Yung yellow guys. Tapos ito, pagkatapos po dito, yung isaw natin na maluto na natin, idiretso natin dito. Tapos, iwasan lang natin na kasi may nag-comment po na naghahawak sa mainit tapos malamig. Iwasan po natin na maisaw-saw natin yung tubig na, yung kamay natin na galing dito sa mainit tapos ilalagay dito. Pwede din po naman po tayong gumamit ng sandok para hindi po natin maisaw-saw yung ating kamay doon sa malamig na tubig. Yun lang po guys, hindi po ako galit kasi ninano ko lang po yung marami po kasing hindi po talaga maiwasan, ganun po talaga. May nagko-comment kasi ng ganun. May sarili naman po tayong isip, alam po natin kung ano po yung dapat natin gawin para hindi po natin mailagay yung ating kamay doon sa mainit tapos malamig. Ganun lang po guys. Then guys, nilagay na ni Mr. yung yellow. Kung meron naman tayong tubig na malamig, pwede po. Or yung yellow na bubuo na bibili sa tindahan. Ang gamit ko po ay ice cube. Yan po. Ilusaw muna natin. Pagkatapos ng ilaga natin yung isaw, dyan natin siya ilagay. Ngayon po, ilagay na po natin yung isaw ng manok. Unti-unti lang. Dahan-dahan lang guys. Kalma lang tayo sa paglalagay ng isaw. Yung iba naglalagay. Bakit daw nagko-comment? Maraming comment dun guys. Bakit daw hindi nilalagay lahat? Kalmahan lang po natin yung paglagay. Ayan po. Dahan-dahan lang, paunti-unti. Kasi marami po ito. Ulitin ko po, ito po ay 9 kilos. Tapos, hintayin lang natin yan mga 3 minutes. Huwag po natin i-overcook. 3 minutes guys. Tapos, hanguin na natin yan. Huwag po natin hintayin na aabutin po siya ng pagkulo. Halu-haluin lang natin ng dahan-dahan. Kulang pa, konti pa. Ayan po, pagkatapos po nyan, okay na po ito. Hanguin na natin, ilagay natin diretso dito mismo sa tubig na may yellow.
iwasan lang natin na yan, diretso natin. Hindi natin ilulublob yung ating kamay doon sa may malamig na tubig, guys. Alam naman po natin, pasma ang abutin natin dyan. Pwede naman kung ano lang natin dyan, ilagay lang natin yung isaw mismo. Huwag natin isama yung ating kamay. Maya-maya, hintayin na natin na hindi natin talaga yun maiwasan na mahawakan natin yan. Hintayin natin na hindi na mainit or na hindi na masyadong mainit yung ating kamay bago natin ilagay dyan bago tayo maghawak sa yelo. Hayaan lang muna natin dyan, tapos ilagay natin yung iba. Ito na siya. Paunti-unti lang. Mga 3 salang siguro to. Isa pa. Tapos ayun. Tapos ito na po yung nailublob natin sa yelo. Pakita ko sa inyo kung ano po itsura niya. Mga kaibigan, ito na po yung isaw. Yan po, wala na po yung halos yung lamig ng yelo kasi natalo nga po dun sa init ng ating isaw. Yan na siya, mahawakan ko na. Ito na po yung itsura ng isaw, guys, oh. Ayun, ito na po siya. Tapos itanggalin na natin dito sa tubig para mailagay naman natin yung iba. Lagay ko muna siya dyan. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung itsura ng isaw. Ito siya, guys, yung isaw na nalaga natin. Yan po ang ganda na itsura ng isaw natin, guys. Buo siya, hindi siya nalulusaw, hindi siya lumambot, at mataba siya at hindi siya payat. Yan ang ganda ng isaw natin, guys. Ito na po yung pang-last nating salang. Pinakulo ko muna ulit. Kasi po pag hinango natin yung isaw, nawawala yung kulo niya. Kaya po, pakuluin natin siya ulit. Hintayin natin kumulo. Saka ko po ilagay yung ating pang-last na salang ng isaw. Ito na siya, guys. Yan po, ito na po siya. After 3 minutes or magti 3 minutes, okay na po yan. Huwag po natin, ulitin ko po, huwag po natin siyang i-overcook. Huwag po natin hintayin na kumulo siya bago natin hanguin. Okay na po yan, tapos ilalagay natin dito sa may yelo. Ito po, bumili po ako ng yelo ulit kasi nalusaw na po yung yelo, yung ice cube na binili natin kanina. Lipat lang natin dito. Mga kaibigan, ito na po yung ating isaw na nalaga. Sinama ko na yung yelo na iba. Yung hindi pa masyadong yung hindi nalusaw na yelo. Ito na siya, yung itsura niya. Ito po yung itsura ng isaw na nilaga natin. Yan po, ito po siya. Oh. Kahit banat-banatin mo siya, yun yung itsura ng isaw. Kahit banat-banatin mo siya, pwede lang pwersahan mo talaga. Para pag pinutol mong ganyan, napuputol siya syempre. Yan po yung itsura niya. Yan na po. Yung ating isaw na sariling laga natin. Tapos hindi siya na madaling maputol. Yan po, ang ganda po niya. Yan lang, guys. Sinasama ko pa rin, nandyan pa rin yung buong yelo dyan para kahit papano hindi pa rin siya sayang din kasi. Pagkatapos niyan ay i-marinate natin yan. I-marinate po natin yan bago natin yan ituhog. Yan na po yung itsura niya. Sana po nakapagbigay po ako sa inyo ng idea kung paano po maglaga ng isaw na hindi po siya nalulusaw at hindi po siya madaling maputol or lalambot. Yun lang, guys, maraming salamat sa inyong panonood. At ulitin ko po sa nag-comment, yung isaw po nilalaga muna siya bago natin i-marinate. Or yung iba naman, iba-iba po tayo ng paraan. Yung iba naman diretso sinasabay nila po sa paglaga yung kanilang pagtimpla. Sa akin po, nilalaga ko muna bago ko po yan minamarinate. Yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood at lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa pag-support nyo. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, please like, share, and subscribe po. At paki-comment lang po dyan sa baba kung ano po yung gusto nyong isuggest. At yun, God bless po sa ating lahat.